follow ko yung inclines ng cusp. Hindi ako nakaganito. Although may ibang technique, ganito yung ginagawa. Kinakat muna yung mga cusp ng mga 1.5 to 2. Parang fina-flatten nila. Saka nila lalaliman yung gitna. Medyo mahirap yun. Kasi wala ka nang susundan. Ganun yung technique ni, So, mas maganda is i-follow mo na yung anatomy. So, again, gawa ka ng depth. Tingnan niyo yung tip ng burr ha, kung nasaan. Andun lang ako sa central groove. And then, ito yung depth guide. Yung depth groove. Kasama yung cusp tip. Okay? Ayan. Meron na akong 1 mm kasi mineasure ko na to kanina. 1 mm. So bahala ka mamili kung lingual ba muna unahin mo or bakal. Okay? Ganun ko na lang ha. Hindi ko na makita talaga. Bakit sa cellphone naman sa kayo? Ba't ganun? Or mahina yung ilaw. Ito na yung depth ko. Ito. Okay, ito yung depth. So ang gagawin ko, extend ko siya proximally. Lagyan mo rin ng depth yung marginal ridge. Para kapag in-extend ko siya doon, pwedeng palakas ng konti yung speed. Dito naman sa kabila. Kasama po ang marginal ridge ha. Huwag na kayong mahiya sa marginal ridge. Pero kung kaya nyo ilabas yung triangular fossa, okay lang din. Pero for me, pwedeng wala na. Yan. So, bawas na ako dyan. Nasundan ko ba yung anatomy niya? Ando doon pa rin ba yung highest point? Yes. Nag-create ba ako ng 2 planes? One plane and then another. Yung plane ko ba inclined pa rin? Yes. Hindi siya flat. So, huwag yung gagawin flat. Okay? So, yung clearance ba? Meron? Meron. Meron na akong mga 1.2 mm. Pero ang amount of reduction natin is 1.5 to 2. Okay? So, next, on the buccal side. Okay lang, iganong ko. Para mas makita nyo. Okay, so buccal. So, ganun din. Gawa ka uli ng depth. Bawasan pati yung cusp tip. And then extend. Ngayon, meron na akong guide sa kabilang side So, susundan ko na lang. Mag-create na lang ako ng incline. And then ito naman. So, nasa central groove pa rin ba ako? Yes, nasa central groove pa rin. Nabawasan ko na. Na-maintain ko pa rin yung anatomy. Yun naman yung advantage ng occlusal first. Kasi meron mga ibang nagpe-prep, proximal, bakal, lingual. Pero minsan, na-over-taper, nawawala yung anatomy. Yung occlusal taper. Ano ba inuuna mo? Pag sa posterior po yun. Occlusal. Okay yun. I-maintain nyo na yung anatomy. So kung mapapansin nyo,
Diba? Para kang nagka-carving, no? Diba? Para kang nagka-carve. Sinusundan mo lang yung groove. Diba? Kasunod ka lang. So, what's next? Pwedeng bakal, lingual, proximal. Or, kung gusto mo, para hindi ka mahirapan din sa lingual, pwede mo nang i-bevel nga yan eh. Di ba kung minsan mahirap mag-prepare dito sa lingual area dahil siya convex. Di ba? Hindi naman siya flat. Kaya kung minsan, hinahabol natin yung margin here, nakaganito tayo. Yung position ng bird. Yan o. So, nagkikreate tayo ng undercut kung minsan. So, what if tanggalin ko na muna ito? Itong part na ito. Parang ginawa mo yung technique from labial and bakal. Na inuna mo yung occlusal third, bababa sa cervical. Okay? So, isang technique yon. So, paano natin malalaman yung orientation? O pwede mong kunin yung tayo nito. Ito yan. Ilipat mo lang dyan. Okay? Ito. Ilipat mo dyan. So, 35 to 45 degree na yan. Diba? Kaya nga sabi ko, yung mga katabing ngipin, gamitin nyo as reference. Okay? So, ganito natin para mas makita. Okay. So, eto siya. Ito yung susundan ko na orientation. Okay? Ikakat ko na itong area na to. So, from top, gagawa ako ng dalawang cut. Okay? Papuntang medial. Papuntang distal. Ayan. So, madali ko na ngayong ma-engage ito. Yung cervical third area. Okay. So, mamaya ako na gagawin. So, meron na akong parang bevel here. Kung mawawala man yan later, kapag nagbawas kayo sa lingual, pwede nyong i-emphasize ulit. Bawasan nyo ulit sa finishing. Okay? So, again, sa bakal, wala kasi kayo ng wheel eh. Maganda sanang gamitin yan eh. So kung wala kayo nun, ganun na rin yung technique. From incisal or from occlusal third, pababa. Okay? So gawa ka uli ng depth dito. Yan, gagawa ako ng depth. Tingnan nyo yung contour ng ngipin, ha? Alamin nyo kung nasaan yung meeting point ng supra and infrabulge. Ayan. Okay. So meron siyang meeting point somewhere here on the cervical area. Okay? So, ibig sabihin, dalawa pa rin yung planes niya. Hindi lang siya isa. Okay? So, from occlusal, pababa. Okay. Yan, lock natin. So, from occlusal, third, gagawa ako ng depth. Anong amoy? Amoy? Sunod. Alakas, alakas. Ayan, so ito, nag-create na ako ng depth. Pero wala pang 1 mm yan. Kasi again, yung measurement na ito, ayun. Exactly 1 mm. So, dapat lubog. Para lang makuha mo yung talagang ano position na ito kanina? Bakit nagbago? Ayan. So, dito tayo. So, ito na yung depth. So, kulang pa. Ayan. At least, nakalubog na ng 1 mm. 1.2 to 1.5 tayo. Ganun kalaki ang bawas on the bakal. Kaya huwag kayo matakot. Hindi porket nalubog mo na to, ma-over-reduce ka na. Huwag kayo matakot doon. Wala pa yan, mababaw pa yan, no? Mababaw pa. Kaya kung minsan pagka pinadadala sa labang cases, sasabihin ng technician, Dok, maliit yung space para sa porcelain. Kasi nagtipid ka ng balance. Hindi ka nag-create ng depth. Okay, so
Ganun ulit, extend proximally. At the same time, nag-create ako ng ledge. Dahan-dahan pagdating sa proximal. So, ang advantage nito is pinaliliit natin yung contact on the proximal side. Para kapag ginamit mo na yung tapering burr mo, madali na lang i-cut. Okay. So again, yung tip ng burr, tingnan kung pantay ba. Okay. Tingnan natin kung nag-create pa yung tamang anatomy. Okay, andun pa rin naman. So eto, dapat hindi ko na mabawasan. So eto naman sa kabila. Dahan-dahan pagdating sa proximal. So kung mapapansin nyo, bakit hindi ako natatakot na ma-over-reduce? Kasi alam ko yung measurement ng tip ng burr. Diba? Para kahit ilubog ko yan, okay lang. Hindi ako matatakot na ma-over-reduce ako. So ngayon, nabawasan ko na again itong area na to. O, bababa lang ako. Okay? So dito na ako. Ito yung pinakamakapal or bulkiest part niya. So dapat hindi ko matamaan yung may mark. Pag natamaan ko siya, ibig sabihin stop na ako doon. And then baba uli habang nag-create ka ng margin. At the same time, binago ko na yung orientation ng aking burr. Nag-create ka lagi ng ledge dapat. Meron nga akong kilala, 20 minutes. Na-trip niya kaagad yung ngipin. Ako mga 2 hours. Pag sa live patient. Ganun. Pero 4 na abutment na yun. Yung 2 hours. Kasi kapag live patient, ano ka din may sequence. Kunyari, incisal. Magawasan mo na yung 4. Proximal. 4 na. Tapos labial. Kaya mo siya. Yung 4 abutment. Okay, so nakat ko na to, di ba? So, tingnan natin yung orientation. Okay, pareho pa rin ba ng tayo? O, di ba? Hindi ako naligaw. Same pa rin. So, hindi siya away from the facial. Parang nakasunod lang siya dun sa anchisa. Mamaya, gagamitan mo na ng finishing burr to para makalabas yung margin. Huwag kayong matakot na maglabas ng margin, ha? Kung ano nga yung tip ng burr, yun yung margin mo. Kung 1mm ito, yun yung margin. Kasi yung iba, nahihiyang gumawa ng margin. Ang iniisip nila, ay over-reduce na ako. Pero hindi. Wala ka pa sa 1mm talaga. Kahit i-measure niyo yung ginawa ng margin, walang 1mm yan. Yung margin mo ba 1mm? Hindi pa po maabot na. Ay, nakakabit. Mamaya, tingnan mo. Gamitin mo yung yung depth gauge. Ito, hindi pa naman 1mm ito. Hindi ko na finish eh. Pinakita ko yung technique. Okay, so meron na akong occlusal, buccal, what's this? Functional cast bevel. Ngayon, ikakat ko na yung proximal. Or gusto nyo, lingual muna bago proximal. Or proximal and then lingual.
Any naman doon, pwede nang baguhin yung sequence. Okay, ang gagawin ko naman ngayon is yung proximal area kasi medyo nabawasan na natin yung contact. So, hanapin ko na naman yung kanyang matalas na tapering burr na sunog na. Hanap ka ng mga bursa. Bili ako ng show. Oo. Mamaya na. Kailangan mo ng shofu. So, eto na ngayon, proximal. Di ba sabi ko, dapat parallel sa long axis. So, kung ito yung magiging long axis, guhitan mo yan, guhitan mo to, para dun ka susunod. Okay? Para hindi ka maligaw. Para hindi ka maligaw. Okay, matakot kung nasulatan nyo yan. Urahin nyo na lang after. Total, nirentahan nyo naman ito. Bayad to. So, proximal, kung mapapansin mo yung cervical na ito, maliit. Di ba? Maliit yung cervical. So, medyo malaki yung makakat ko talaga dito sa proximal area. Okay? Kasi ano na siya eh, parang bell shape. Okay? Kaya malaki yung cutting on the proximal. So, since meron akong ledge dito, nakapag-create ako ng margin here, susundan ko na lang yan. So, cutting. Medyo wala nang talas si ano. Dahan-dahan lang kayo kasi pagka nadali nyo ang margin, wala na. Yan. So that's the first cut. So ang gumawa ng taper niya, yung burr itself. And then dito naman tayo sa kabila. Pag-drop na kayo ng actual, di ba? Ang ito. Ang tunod. Sa pasyente, yeah. Yan. So, nakat na natin yung proximal and then pwede nyo na i-next yung lingual. And then finishing burr. Di ba? Parang ang liit. Pero kulang pa yan. Di ba? Kulang pa yan. Hindi pa yan yung exactly 1.25. Okay, pagdating ulit sa lingual, pwedeng supra. Okay. So, since nabawasan na natin ito, di ba, nabawasan tayo here. Para nagkikreate ka ng bevel. O, madali na ngayong ma-engage yung lingual. Okay, itatayo mo lang ang dulas. Parang may langis yata itong antis. Lagyan ng lubricant. Lagyan ng lubricant. Okay. So, tingnan niyo yung tayo, ha? Hindi naka-tilt away. Pagka tinilt mo yan, undercut yan. Okay? So,
Ito yung tayo niya, pang proximal. O, sundan mo lang din. Parang yung ginawa ko dito kanina. Kung ano yung tayo rito, o itayo mo lang ng gano'n. Okay? So from the proximal area, so kung mapapansin nyo, nandiyan pa rin yung bevel. Okay, nandyan pa rin yung bevel. I-extend lang natin here. Tingnan natin kung may undercut. Mapapansin nyo yan kapag ginuhitan. At least naka-follow siya doon sa adjacent. Nakasunod ba siya sa adjacent? Nakasunod naman. So, ibig sabihin wala akong undercut. How about yung bakal? Nakasunod ba ako sa adjacent? Almost. At least wala akong undercut. So, ngayon, gagamitan mo na ng finishing burr to define. Although medyo malaki yung head kasi nito eh. Kaya pansinin niyo yung ano, kaya nakakatakot siyang ipasok sa proximal. Kita mo yung, tinan niyo yung pinaka-head. Malaki. Diba? Para siyang bumuka na gano'n. Kaya medyo nag-aalangan akong i-extend. Kaya ang gagamitin ko, yung finishing burr nito, which is mas maayos. Ay, masyado namang ano yan, maliit. Ito naman, medyo makapal. Still lang tayo. Actually, ito maganda rin ito. Maganda to. Ganda, same ba? Ito maganda rin ito. Ito medyo malaki. Malaki ito. Ayan o. Sabit ka agad siya. Malaki eh. So, gamitin ko muna ito. Ito maliit lang. Yan o, sakto. This one. So, maganda rin pang ano ito. Kaya nga titingnan nyo yung mga burrs, yung mga dulo. Kasi ang hirap gumamit ng burrs na malaki. Kunwari naka-mount mirror ako. Ayan, makakapasok na siya doon. Slowly. Kapag nawala yung level, balik lang ulit. Hindi ko na masyadong pagagandahin ha. Papakita ko lang yan kung paano siya gamitin. Okay, kung mag-finishing ka na, finish mo yung occlusal, dahan-dahan mo yung takbo.
Sa boards pala, Doc. Pwede palang ganito yung mga ano natin. Baliin niyo po yung leeg. Kasi dati hindi pwedeng ganun. Dinedemo ko lang. Ano ang mahirap kapag sa dental chair ka? Meron kasing sa simulator. Mas madali Kung sa ako, simulator. mas madadalian ako pag sa simulator. Kasi, pwede kong ganyan eh. Mumove. Pwede mong ganituhin. Ito yung tinatawag na simulator, no? Hindi. Hindi na natin naabutan kasi yung simulator eh. Naabutan ko yun pag graduate na ako. May phantom head. Anyway, sa ano nyo, Macboards, baka tapos na yung installation. Nagagamit nyo. Pero sa dental chair talaga, no? Yung iba sa dental chair, nakalagay yung mga phantom head. Pero Ang sa mahirap cordon- doon, di ba, naka-recline. Ang galaw lang niya, right? Pero wala nang rapid check to. Hindi ko alam sa ibang... 50-50. Nung time namin may metal eh. Sa CEU, Metal chicks. metal yung ano niya, di ba? May metal sa Metal. Sa UE, bakante to. Ito lang ang meron. Kaya mas madaling mag-prep. Kaya maraming natutuwa pag sa UE sila na-assign. Sa MCU, ganoon din, may metal pa rin. Parang sa UE lang yung walang ganito. Hindi mo matatanggal. Oo, Metal chicks. Okay, kapag ka-finishing na, do-double check nyo na lang kung tama ba yung mga occlusal plane, yung mga casqual inclines. Ito, medyo nadali ko ng konti. Sorry. So, hanapin mo yung gitna para maayos mo yung para lumabas yung ano niya, casqual inclines from the buccal. And then, finish na lang. Kunyari yung tip, ito na yun. So, mas malinaw naman ang mata nyo sa akin. Patandahan na, tapered. So, hindi mo kailangang i-tilt yan towards sa ngipin. Kasi mababawasan niya yung eggshell. Okay? So, pwede mo siyang i-position ng nakatayo lang like this. And then, ganyan. Okay, huwag mong igaganon. Kasi tapered siya. So, from the proximal, eto siya. And then, nadaanin mo lang ng pagganyan. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, yung cervical third, ang parallel. Tatanggalin yung mga edges na yon. So, yung tip ng burr, siya yung gagawa ng margin. Siya yung magde-define ano ang magiging width. Ngayon, kung medyo nahihirapan ka, again, gamit ka uli ng hand cutting. So, hatchet, tanggalin yung mga excess doon. Para kang magre-resto. Kung meron mga edge yan, pwede mong gamitan yan, pwede mong gamitan dito. Okay? Para lang matanggal yung mga sharp edges. And then double check. Nahirapan na ako mag-prep sa typo. Dati, dali-dali lang sa akin to. Shoulder. Okay. Kung ano yung width dito sa distal, papareho mo lang yan papuntang medial. Okay? Para maganda tingnan yung preparation. Kumaga, pantay from medial to distal, walang undercut, etc. etc. And then finishing. Kailangan smooth. And then yung bevel, define. Huwag na masyadong ma-define.
then lahat ng sharp edges, polishing strip. Okay, kung mapapansin nyo, hindi ko chinek yung clearance, di ba? Nagbawas lang ako. So kapag ka-kinlaws, at least may clearance ka. Hindi ako matatakot na walang clearance kasi nag-depth guide ako. Kasi ang hirap yung tansya, di ba? Tatansyahin. I-check. Babalik mo na naman. Zzz. Ay kulang. Kumbaga, ilang beses mong i-check. It's a waste of time. Nag-aaksaya ka nung yung 5-10 seconds per checking, sayang. Eh what if gawan mo na ng depth, finish mo, yun na yun. Ang checking lang naman nila is titingnan lang yan ng ganun. Okay, good. Hindi naman yung super detail na ano. Ang importante nga, yung mga pinakita kong mga major error kanina doon, huwag nyo lang gawin yun. O kita mo, ang linis nung cutting, finishing burn. Diba? So, konting polishing strip na lang yan, and then that's it. Yung polishing strip ba, Dok? Yung mga sizes yan or Yung white, white? meron ka ba? Meron ka? Or, pwede kayo gumamit ng, ano rin, white stone, pwede rin. Yung white. Yung white yan. Oo. Ano, yung mga ito? Nakakaano to? Ay, yung white stone. Nakaka-smoothen siya. Tingnan natin. Yung white stone. O ba yung Nakaka... white stone? Pero kung tatagalan ko ang prep dyan, mapapaganda ko yan. Kaya lang, meron kayong hinahabol ng oras. Tandaan nyo. So, ang importante, makat mo siya ng tama. Yung finishing kasi madali na lang. Ito, bagalan nyo lang yung speed. Kasi nakakabawas pa rin siya. Naante yung ano. Instant din siya. Pero meron yung straight na to. Ito kasi masyadong tapered. Ayan o. Medyo smooth din. Pero kung polishing strip, pwede rin. Mag-polishing strip ka. Yung ganda. Ayan, kung mapapansin niyo yung amount of reduction, kasyang-kasya na ang porcelain siya. Ayan, mga 1.5 na siya. See? Kaya huwag kayo matakot na parang over-reduce yun. Right? Kung naka-depth guide ka dyan, hindi yan ma-over-reduce. Clearance, pwede na. Medyo hindi na maganda occlusion neto. Pero kung titignan mo, parang kulang pa nga, di ba? Pero at least meron akong clearance dyan na 1 to 1.5. Even usually yung lingual cusp yung delikado lagi eh. Laging parang may konta. Okay? Now, kung sa tingin yung parang, uy, parang wala pang clearance. And then, finishing burr, hinaan yung speed hanggang may oras pa kayo. Okay? So, nakita niyo yung technique. Madali lang, di ba? Kapag finalo niyo yung step by step na yon at control niyo yung hawak ng handpiece, di ba? Maganda yung finger rest, hindi gumagalaw habang nagpe-prep. Again, di ba sinabi ko kanina, ikaw yung driver ng handpiece. Ang gumagawa ng tooth prep itself, yung mga burrs. Kaya dapat tama ang burr. Kasi kung mali yung burrs mo, iba yung magiging result, iba yung magiging outcome. Okay? So ito, finishing na lang yan. Finish mo na lang, and then for submission. Kapag ginawa mo yan sa adjacent, kunyari, ang pinaprep sa'yo ay 2, 4, 2, 6. O tatanggalin mo tong second premolar, prep mo yung molar, ipaparallel mo naman siya ngayon. Sa board exam, hindi nyo tatanggalin, hindi nyo siya i-unscrew. Ika-cut mo siya. Sisirain. Yeah, sisirain. Yung adjacent ko? Hindi na. Yung missing. Sisirain nyo. So, dapat meron kayong surgical burr na pang-cut. Straight Para surgical. kang nagsusurgery. Ano? Straight surgical burr. Pwede yung pag ganon, pa-slant, Na carbide. elevator, and then round burr na carbide. Kailangan may smoothen mo siya hanggang cervical. So, wag mong iiwanan na kinat mo, tapos meron pang 1/3 na naiwan. Bastos ang dating eh. Kasi, paano ka magbe-bridge? Eh, meron pang
ngipin doon. So, kailangan malinis. Okay? So, next time, gagawin natin yun during Macworks. Sana matapos ko na hanggang Sabado yung installation. Akala ko doon, ano lang, katulad ng dati, kumbaga, i-prepare mo lang. Kasi hindi mo lang alam. Kailangan mo siyang Kailan pa lang puputulin? kailangan mo siyang i-cut. Ayun, ito double check nyo na lang, guhitan nyo. Kung sa tingin nyo, uy, parang nawala yung aking, ano tawag nito, bevel. O, di i-bevel nyo lang ulit. Kasi dapat alam nyo yung itsura dapat ng after prep. Para marunong din kayong mag-adjust. Kasi kung hindi mo naman, wala kang idea, ano ba itsura dapat? Eh, paano mo nga siya i-adjust? Paano mo siya i-modify kung wala kang idea? Di ba may mga author kanina doon? Si Schillenberg, Tillman. Ewan ko kung searchable si Tillman sa net. Para siyang, yan yung book namin noon. Abutan mo yan si Tillman. Yung book na yan, merong mga photos doon, yung mga tooth prep ng bawat ngipin. At least may stock lang sa utak mo. Ito ang premolar, ito ang molar, ganyan. Para kapag nagpe-prep ka, yun ang gusto mong lumabas na result. Kasi kung hindi mo alam, wala kang image about tooth prep ng ganitong ngipin, ang hirap gawin. Pero kung meron kang idea na ito dapat yung maging result, yun. And then follow that technique. Okay? Meron ko. Oh, mahirap ba yung technique? Ganun din ba yung technique nyo?